Kamusta mga bata? Ako si Teacher Irene de los Santos, ang makakasama nyo sa kwento ngayong araw. Ako ay naniniwala na ang batang mahilig magbasa, tiyak malayo ang mararating niya. Mga bata, sino sa inyo ang kumakain ng gulay? Alam niyo ba ang gulay na ampalaya? Ano kaya ang lasa at kulay nito? Halika, samahan niyo ako at pakinggan ang kwento tungkol sa alamat ng ampalaya. Noong araw, sa bayan ng Sariwa, naninirahan ang lahat ng uri ng gulay. Dito makikita naghahamulan sina labanos at mustasa. Nagpapamintero rin sina bawang, sibuyas, upo at patola. Nagtatagwan sina singkamas, talong at luya. Habang nagmumuksong baka, sina kamatis at kalabasa. Isang araw, umusbong ang kakaibang kulay. Siya'y si ampalaya. Maputlang maputla ang kulay ng balat niya. At sa kahit anong lasay, salatsang talaga. Dahil dito, unti-unting pumulupot ang mabalahibong inggit sa katawan ni ampalaya. Naging bugnutin siya at mainitin ang ulo. Lahat ng kulay na lumapit sa balat niya ay binubulyawan niya. Huwag kayo lumapit sa akin! Hindi ko kayo kailangan! Layas! Dahil dito, nilayuan siya tuloy ng lahat ng kulay sa bayan ng Sariwa. Isang maalinsangang gabi, isang maitim na balak ang namulaklak sa utak ni ampalaya. Kailangan magkaroon din ako ng lasa at kulay tulad ng ibang mga gulay, sabi ni ampalaya sa kanyang sarili. Habang nananaginip ang mga gulay, isinigawa ni ampalaya ang kanyang balak. Dahan-dahan, gumapang siyang papalapit sa mga balag ng mga walang kamalay-malay na biktima. Sinunggaban niya ang tamis ni kalabasa. Isinilid niya sa bayong ang asim ni kamatis, pati ang anghang ni luya. Nakita rin niyang nakasampay ang kaputian ni labanos. Agad niya itong kinuha. Sinaklot din niya ang lilang balat ng talong at ang lunti ang pisngi ni mustasa. Ipinislip din niya ang lutong ni singkamas, ang manipis na balat ni sibuyas, ang malasot lang putis ni kamatis, at maging ang gaspang ni patola. Sa wakas! Nasa akin ba lahat ng lasa? Kulay at ganda! Sigurado kayo kita na po ng lahat ng gulay! Sabi ni ampalaya sa sarili. Kinabukasan, umalingaw-ngaw ang balita tungkol sa nakawang naganap. Nagtipon-tipon ang lahat ng gulay. Lumuwa ang mga mata nila nang biglang dumating ang isang di inaasahang dadyuhan. Isang dadyuhang kulay. Iba't iba ang kulay ng balat niya. Kaya niya pang mag-iba-iba ng lasa. Kahangahangang gulay talaga. Ngunit, para kay kamatis, kaduda-duda ang pagkagulay ng bisita. Kaya't kinagabihan, tinipon niya ang mga kasamang gulay at sama-sama silang nalubog sa balag ng dayuhang gulay. Kitang-kita nila ang dayuhang gulay nakaharap sa salamin habang isa-isang hinuhubad ang mga lasa, kulay at ganda mula sa katawan niya. Nagulat sila na tumambad sa harapan nila ang isang maputlang kulay, ang bugnuting si ampalaya. Isinakdal sa harap ng kalunti-luntian, kasariwa-sariwaan, kasusta-sustansyang hukuman ng mga gulay si ampalaya. Dumating sa paglilitis ang lahat ng gulay sa bayan ng Sariwa. Nandoon din bilang hukom ang mga diwata ng araw, lupa, tubig at hangin.
Hindi ba nililikha ang kulay na nagtataglay ng lahat ng kulay, lasa at ganda ng kalikasan? Sigaw ng diwata ng araw. Ikaw ay napatunayang nagkasala laban sa batas ng mga kulay at sa batas ng kalikasan. Bulong ng diwata ng lupa. Palaya! Ikaw ay parurusahan! Hikab ng diwata ng lupa. Bilang parusa, lahat ng ninakaw mong lasa, kulay at ganda mula sa mga kasama mong gulay ay mapapasayo na! Ugong ng diwata ng hangin. Parusa mo yun? Ano ba klaseng parusa yun? Huska ng bugnuting si Kapalayan. Pagkaraan ng paglilinis, nangako ang mga diwatang ibabalik nila ang mga lasa, kulay at ganda ng mga gulay na ninakaw ni Ampalaya. At nang gabing iyon, may kagila-gilala sa nangyari kay Ampalaya. Nag-away ang lahat ng lasa, kulay at gandang ninakaw ni Ampalaya sa loob ng katawan niya. Nang magsuntukan ang puti, luntian, lila, dilaw at iba pang kulay, nagmantsa ang madilim na luntian sa kanyang balat. Nang magsabunutan ang kinis at gaspang, lumabas ang kanyang mga kulot. At nang magsigawan ang tamis, asim at anghang, lumitaw naman ang painda. Mula noon, naging madilim na luntian na ang kulay ni Ampalaya. Naging kulubot ang balat niya at naging mapait ang lasa niya. Ngayon, kahit masustansyang pagkain si Ampalaya, marami ang ayaw sa kanya. Pero alam nyo, nagsisi na si Ampalaya. Sa susunod niyo siyang makita sa inyong pinggan, subukan niyo siyang tikman at patawarin sa kanyang mga kasalanan. Alam niyo ba mga bata ang aral sa ating alamat? Na walang mabuting maidudulot ang pagkainggit sa kapwa at kasakiman. Kaya dapat tayo ay makontento sa kung ano man ang ibinigay sa atin ng Poong May Kapal at magsumikap upang makamit ang ating naisin sa buhay sa maayos at tamang paraan. Natuwa ba kayo mga bata sa napakinggang alamat? Mabuti kung ganon! Tandaan mga bata, laging isa-isip, isa-puso, at isagawa ang aral ng alamat ng Ampalaya. Muli, ako si Teacher Irene Idolo Santos ng Paaralang Elementarya ng Andres Bonifacio na nagsasabi, ang batang mahilig magbasa, tiyak, malayo ang mararating niya. Hanggang sa muli mga bata, paalam!